Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay magbibigay tayo ng update dito sa magaganap na sagupaan ng Creamline Coal Smasher versus sa Petrogas Angels. Ngayon mga kapolitika ay bibigyan ko kayo ng update rin dito kay Toots Carlos at kay Alyssa Valdez kung talaga nga bang sa tingin natin is makakapaglaro na itong dalawang key players ng Smasher. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So heto na nga talaga yung laban na pinaka-inaabangan ng lahat, itong laban ng Petrogas Angels versus sa Smasher. Sa Tuesday na po yan mga kapolitika, August 27, 6 PM yung maglaro ng Angels versus sa Smasher, kasi sa 4 PM is maglalaro itong Cherry Tigo crossover kontra dito sa PLDT. Okay, doon sa ating mga naunang video ay napag-usapan natin na parang na-set up itong Creamline kontra dito sa Petrogas ng Cherry Tigo at isinabong nga ng Cherry Tigo itong Petrogas dito sa Creamline. Kasi alam naman natin na parang hindi talaga yun ang pinaka-climax ng laro ng Cherry Tigo. Kasi napapansin natin na parang imposible naman na kung saan is umabot ng parang more than 10 yung lamang ng Petrogas kontra ito sa Cherry Tigo. Ang sinasabi nga ng iba ay nakita doon sa camera na nakangiti itong itong import ng Cherry Tigo na si Kath Bell. So parang hindi siya bothered dito sa score at performance ng kanyang team. Kasi nga, kumbaga, komportable na sila doon sa kanilang standing na kahit manalo or matalo sila, ang endgame is yung PLDT pa rin naman yung mga kalaban nila. Okay, so but nakikita natin na talagang binigay ng Cherry Tigo itong laro kontra sa Petrogas, kasi pag nanalo doon yung Petrogas, matik yan na itong Creamline Coal Smasher ang mga kalaban nila. At yun na nga ang nangyari mga kapolitika, na parang ipinagsabong talaga ng Cherry Tigo itong Petrogas Angels versus dito sa Creamline. But dito ang ating pag-uusapan is itong update nga dito kay Alyssa Valdez at kay Toots Carlos na mga key players dito ng Smasher. Kasi merong interview itong si Coach Erwin Meneses dito sa pagkatapos nung laban nila sa Zeus Coffee. Kasi nanalo nga sila doon in 3 straight sets. At ang sabi dito ni Coach Erwin, kasi tinatanong siya nung mga reporter doon sa interview, ang sinasabi niya is wala pang kasiguraduhan kung makakapaglaro ba itong kanilang key player na si Toots Carlos at si Alyssa Valdez. Kasi iba rin naman talaga pag mga veterano yung ipapasok dito sa loob ng court, most especially sa pinaka-crucial na laro ng Smasher dito sa PVL reinforcement. Kasi mga kapolitika, alam naman natin na pag isang talo lang dito ay hindi ka na mag-a-advance doon sa Final 4. Ang sinasabi nga ng iba ay parang unfair daw. Most especially dito sa side ng Akari na yung mga kalaban nila is yung bottom 8 na Farm Fresh, which is madali lang daw talunin. So ito yung sinasabi nila. Bigyan ko lang kayo din ng linaw dito sa mga isyong ito na bakit daw mahina daw itong mga kalaban ng Akari Chargers. Kasi ang catch dito is parang ito yung reward sa kanila na kung saan is napanatili nila yung kailang pahing top spot. Okay, ibig sabihin nun, pinaghirapan mo na mapunta ka dito sa top 1. So ibibigay sa yung pinakamahinang team na makalaban. Kumbaga ito yung reward mo doon sa mga effort at sacrifice na ginawa mo for your team na to be on the top. Okay, so ganun po ang catch doon. At ito kasi yung sistema na ginagamit rin dito sa mga Olympics at sa mga FIVB. Okay, itong ranking at itong knockout round. So hindi na ginagamit itong old system dati sa PVL na kung saan is maglalaban-laban tapos doon na isasalain yung sa Final 4 na diretso. Iba po yung sistema na ginagamit ngayon. So yung sinasabi dito ni Coach Erwin Meneses mga kapolitika is sinasabi niya doon sa interview na 50-50 case nga kung makakalaro itong si Alyssa Valdez at si Toots Carlos. But ang sabi doon ng mga nag-ano, kasi itong si Coach Erwin is ano naman yan, ilang beses na silang nag-champion, diba? So ibig sabihin nag-work yung mga strategy niya. So ang ibig sabihin dito, ang pinopoint dito ng mga tao is baka itong sinasabi niya para mabulaga itong Petrogas Angels. Merong twist kumbaga dito sa mga players ng Creamline Coal Smasher, kasi hindi basta-basta mo ilalabas yung mga bala mo.
Okay, kumbaga meron kang ni-reserve doon sa bala mo na natitira para sa huling kalaban, which is itong Gas Angels nga. Kasi alam naman natin na doon sa previous nila na match ay talagang natalo itong Creamline sa loob ng 5 sets. But although natalo itong Creamline, ito kasi ang kagandaan sa Creamline, although natatalo sila, ay talagang binibigyan lang ng magandang laban yung kanilang kalaban. 5 sets yan at napaka-thrilling yung laro. Ito yung advantage ng Creamline Cold Smasher. But dito gusto natin mga kapolitika na talagang manalo itong Creamline kasi nga sinasabi natin na napaka-boring ng PVL at walang masyadong ganap kung wala itong Creamline. Kumbaga walang mga tao na masyadong dumadalo kasi proven and tested na yan doon sa mga teams na hindi naman talaga malawak yung fan base. Okay, so gusto nating makarga itong itong Creamline Cold Smasher. Yun nga lang ay talagang napunta sila dito sa sa kanilang team na kung saan is natatalo sila pagdating sa reinforcement or pag open conference. So ito talaga ang pinaghahandaan ng Creamline, but ang sinasabi nga doon, mag-stick tayo dito, sinasabi ni Coach Erwin na hindi pa sigurado. So 50-50 case yan, but ang sinasabi ng mga tao is fishy daw yung sinasabi ni Coach Erwin. Baka doon is sa mismong laro ng PGA kontra sa CCS ay bumulaga itong sila Alyssa Valdez at si Toots Carlos, which is hindi na paghandaan ng Petrogas Angels. But ang sinasabi naman doon ni Coach Erwin on the other hand is although wala or papasok itong dalawang key players na sila si Toots at si Alyssa, ay handa naman sila para dito sa mga reserve players nila kasi hindi naman mapipilit kung talagang hindi kaya ng mga players. Okay, and mga kapolitika, itong itong Petrogas Angels, may sinasabi doon sa in-interview si Wilma Salas rin. Sinasabi daw talaga dito ni Wilma Salas na i-defend nila yung kanilang championship royalty dito sa PVL reinforcement at talagang ibibigay niya yung lahat na makakaya dito kasi knockout round nga ito. Pag matalo ka, hindi ka na mag-a-advance doon sa Final 4. So mga kapolitika, baka hindi natin alam, baka iba-iba yung mga strategy na gagawin dito ni Coach Erwin. Kanya-kanyang na lang yan, kanya-kanyang sistema, kumbaga kung sino talaga ang mananalo at matatalo dito sa inaaabangan na match ng PGA kontra dito sa CCS. Again mga kapolitika, sa Tuesday na po yan, 6 PM po yung maging laro ng Gas Angels kontra dito sa Cold Smasher at bibigyan ko rin kayo ng update from time to time. But for now, sa tingin natin is ito nga, wala tayong kasiguran kasi wala naman tayong mga insiders dyan sa Creamline. So abangan lang talaga natin kung sisipot itong sina Alyssa Valdez at itong si Toots Carlos kasi ang sinasabi doon sa mga comment section ay baka daw talagang ma-surprise itong Petrogas Angels na habang doon sila sa sa laro ay biglang susulpot itong sina Alyssa Valdez at si Toots Carlos. At yun ang ating aabangan mga kapolitika. Okay, so ano ang inyong masasabi dito sa magaganap na sagupan or bakbakan ng Creamline Cold Smasher versus dito sa Petrogas Angels? Sino sa tingin nyo ang mananalo at sino sa tingin nyo ang matatalo mga kapolitika? Kayo na po ang bahalang musga. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.